Tandaan. Sinira ng binata ang kanyang ancestral bracelet nang malapit na itong mamatay. Hindi inaasahan. Sa sumunod na segundo ay biglang lumitaw ang berdeng ilaw. Pero bago pa man makapag-react ang sinuman, may pumasok sa katawan ng binata. Sa oras na ito, alam ng babaeng Diyosa ng digmaan na mula sa malayo, na ang Wolf Emperor ay nagising. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at sumugod. Natigilan ang mga tao nang makita ang eksenang ito. Hindi pala ordinaryo ang identity ng isang lalaki. Siya ay isang makapangyarihang Wolf Emperor. Pagkatapos sumikat, matagal na siyang pagod sa buhay ng pakikipaglaban at pagpatay. Kaya't nagugas siya ng kamay at itinigil ang kanyang pagpatay. Bumalik siya sa yakap ng asawa, at pamumuhay ng relax na pagbebenta ng isda. Hindi inaasahan. Akala ng misis ay duwag ang asawa. Hindi siya kumita ng malaki sa kabila ng pagsisikap. Dahil sa kayabangan niya, pinilit niyang hiwalayan agad ang lalaki. Umaasa siyang makapag-asawa ng mayaman, at mamuhay ng marangyang buhay. Hindi naniwala ang lalaki, at gusto ng paliwanag ng kanyang asawa. Sa hindi inaasahan, siya ay binugbog ng kalahati hanggang mamatay ng isa sa mga mayamang lalaki. Pinahirapan pa nila siya. Nakita kong may bracelet ang lalaki sa kamay. Hindi makatao ang mayaman. Kaya naghanda siya sa pag-atake sa kanya. Ngunit ito ay magdadala ng kapahamakan sa kanila. Agad naman itong naramdaman ng mga tauhan ng lalaki, na ang Wolf Emperor ay nagising. Kaya tinipon nila ang mga tao, at nagmamadaling salubungin ang Wolf Emperor. Sinaktan ang Wolf Emperor. Dapat masira ka. Wang Yin, Junlong, Chenlong, Puting Dragon, Zilong, Dual Sword Grey Wolf. Magpakailanman na isinumpa ng Wolf Emperor. Ang Wolf Emperor ay isang taong iginagalang sa buong mundo. Sabi ko, simula ngayon, ako at ang aking asawa, lahat ay umaalis sa lungsod na ito. Walang ibang pwedeng pumasok. Sabi ko, simula ngayon, bumalik ako sa Wolf Palace. Napakatanga mo. Walang hiya ka talaga. Ang lakas ng loob mong magpanggap na Wolf Emperor. Ang lakas ng loob mong sabihin, isang hindi kilalang miyembro ng pamilya Chen. How dare you offend the Great Wolf Emperor? Tapos sinampal siya ng isang lalaki sa muka. Tinamaan ka talaga sa ulo. Makalipas ang 3 araw, sa Tianhai Hotel, personal na dadalo ang pamilya ni Miss Xu. Siya ang magdaraos ng seremonya ng Wolf Emperor. 4 na malalaking pamilya ang pupunta doon. Maglakas loob ka bang sumama? Nakita ng lalaki si Fu Erday na sobrang laganap. Kaya handa na ako para doon. Sa susunod na piging, kunin ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang galaw. Hindi inaasahan. Kararating lang ng lalaki sa kinalalagyan. Hindi niya alam kung buhay pa ba siya o patay na. Fu Erday de Permalukan. Sila, ikaw mabahong igat. Ang lakas ng loob mo talagang sumama. Mabuti. Kung hindi ako sasama, magagawa pa ba ang seremonyang ito? Saan sa tingin mo ito? Ikaw mabahong igat. How dare you pumunta dito? Wala ka talagang pakialam sa sarili mo. Parang Wolf Emperor. Qin Er. Ang taong ito ay ang taong binanggit mo. Ikaw mabahong igat. Ang lakas ng loob mong magpanggap na Wolf Emperor. Tama yan, Dad. Siya ang tao. Lahat ay pumunta dito at tingnan. Ang taong ito ay nagpapanggap na Wolf Emperor. Ngayon, naglakas loob siyang pumasok sa party na ito. Wala talaga siyang alam na kahihiyan. Bakit may oras ka pang pumunta dito? Hindi mo dapat gawin ito. Naghahanda ka ba ng regalo para sa iyong anak na babae? Humihingi ako ng tawad sa araw na iyon. Ang mga artistang iniimbitahan mo. Natakot ang mga magnanakaw. Aksidenteng nailabas ito. Alam mo rin, duwag ako, pagkatapos ng araw na ito. Siguradong masisira ang pamilya Chen. Tatay, narinig mo yon? Itong walang kwentang tao. Gusto niyang sirain ang pamilya Chen. Baliw lang siyang tao. Saan nanggaling ang lokong ito? Mga baliw sila dito. May kaunting amoy pa rin sa kanyang katawan. Tatay, sabi din niya, 4 na malalaking pamilya sa Tianhai. Kaya niyang sirain ito sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Nabaliw na ba talaga siya? Saan nanggaling ang mayabang na ito? Kung paanong ang 4 na dakilang pamilya ay mapapawi sa pamamagitan ng isang alon ng iyong kamay. Ang basurang ito ay mabahong tindera lamang ng isda. Dahil siya mismo ay walang kakayahan. Divorced din siya. Pero naglakas loob pa rin siyang pumunta dito para manggulo. Walang hiya talaga. Pagkatapos ng araw na ito, sisirain mo ang Chen family. At nilipol ang 4 na malalaking pamilya ng Tianhai. Ang 4 na dakilang pamilya ng Tianhai. Mula ngayon 3 na lang. Pamilya Zhang,
Pamilya Lin. At ang kanyang pamilya. Tatay, narinig mo yon? Gusto niyang sirain ang pamilya Chen. Hey! Tindera ka lang ng isda sa palengke. Sino ka? Kung hindi dahil sa asawa mo, hindi ka man lang makapasok. Batang lalaki. Walang tigil ang pagsasalita mo ngayon. Lahat ng iyong mga salita ay napakayabang. Walang hiya talaga. Maglakas loob na magpanggap bilang Wolf Emperor. Ngayon ang araw na mamatay ka. Chen Xian. Saan ka nagmula? Interesado ako sa walang kwentang batang ito. Ang mabahong lalaking ito ay patuloy na nagsasalita ng walang kaparerekon. Napakasakit. Nasa Hainan Neurological Hospital kami nung araw na iyon. Hindi ako kasing relax mo. Baka emperador ng lobo ang nagtitinda ng mabahong isda na ito. Kung siya ang Wolf Emperor. Kung ganoon, ako ang lolo ng Wolf Emperor. Emperador ng langit. Tila ang apat na pangunahing pamilya sa Tianhai. Sapagkat sila ay mga hayop sa kanya. Tama na, itigil mo na. Kung gayon paano mo ito nasasabi? Apat na malalaking pamilya. Nasaan ang Wolf Emperor? Simula ngayon. Apat na malalaking pamilya na huling nagkasala. Chen Xian. Narinig mo ba yon? Gusto niyang sirain ang apat na malalaking pamilya. Nawasak ang lahat. Ano ang dapat nating gawin? Galing talaga nitong tiyuhin na tindera ng isda. Nagsasalita siya ng walang limitasyon. Patawarin mo ako lahat ng tito ko. Family affair ito. Maging mainit na pamangkin. Hahawakan siya ng maayos. Sana makasiguro ka. Mabuti. Huwag kang mag-alala. Lumabas ka na ngayon. Umaalingaw-ngaw ang amoy mo sa buong silid. Ngunit ano ang gagawin para sa maliit na pera na ito? 5 taong relasyon namin. Binaliwala mo ba ito ng lubusan? Ang relasyon natin ay wala. Maaari ba itong kainin bilang pagkain? Sa mundong ito, relasyong walang ibinubunga ay ang pinakawalang silbi. Tingnan mo ang 5 taon natin. Tungkol sa relasyon ng mag-asawa. Ngayong araw, hahayaan kitang sundan kami. Ako Mr. Chen ay uupo. Isa siyang big boss na may net worth na hundreds of millions. Maaari kang bumalik at magyabang kasama ang iyong mga kaibigan. Mahal, huwag mo masyadong sabihin. Siyempre ayos lang. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka man lang makapasok sa pintong ito. Aalagaan kita. Hahayaan kitang maupo sa amin ngayon. Alam kong ang mga upuan dito ay base sa kayamanan. 1 milyon ang kailangan para makapasok dito. Kayamanan ng 10 milyon ay maaari lamang maupo sa huling hanay. Dapat kang magpasalamat kay Mr. Chen. Kung hindi dahil sa kanya, kahit ang pintong ito ay hindi ka mapapasok. Halika, lahat, mangyaring umupo. Ang pinakamababang pamilya ay maaaring umupo sa dulo. Nangungunang 14 na pamilya. Mangyaring umupo sa gitna. 4 na malalaking pamilya. Mangyaring umupo sa unang hanay. Ipaglalaban ko ang pagkakataon mo. Kaya wag mong sayangin. Ano ang gustong gawin ng batang ito? Gusto ba niya ang setro ng Lobo Emperador? Ang setro ay pag-aari ng Emperador ng Lobo. Pagod na ba siya sa buhay? Na-miss ko ang bagay na ito sa loob ng maraming taon. At dinala ito ng mga tao dito para mabaliw ako. Hey! Naglakas loob siyang hawakan ang bagay. Tanging ang Emperador ng Lobo ang maaaring kumuha ng mga tauhan. Ito ay kumakatawan sa pinakamataas na patpat. Walang sino man ang maaaring kumuha nito. Saka siya nagsalita ng mga mapagmataas na salita. Young adult. Naiinip ka na ba sa buhay? Mag-isip ng ibang paraan. Wang Chen. Mangyaring pumunta sa akin sa lalong madaling panahon. Kahit gaano katanga. Ikaw pagdating mo dito. Ngunit ito ay isang sagradong bagay. Kahit ikaw at ako ay hindi mahawakan. Kung hinawakan mo ito, hindi ka man lang makakaligtas kung dumating ang mga Diyos. Gusto mo bang mamatay? Gagawin ko ito para sa iyo ngayon. Sino ang taong ito? Totoo ba siya o peke? Siguradong mamamatay siya. Baliw siya. Baliw talaga. Hoy, tumigil ka na. Si Miss Shu ng Tian Sushu family ay nasira. Tapos may lumabas na babae na naka-red dress. Sino ka? Ang lakas ng loob mong kunin ang setro ng Wolf Emperor. Miss Shu isa lang siyang mabahong tindera ng isda. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok dito. Naglakas loob siyang magpanggap bilang emperador ng lobo. At kinuha ang setro ng Wolf Emperor nang walang pahintulot. Nararapat siyang mamatay. Tama. No Nashu. Sabi na lang nitong tindera ng mabahong isda, na ang 4 na dakilang pamilya ng Tianhai ay walang espesyal. Sabi din niya, na ang pamilya Shu ay maaaring masira sa pamamagitan lamang ng pagwawagayway ng kanyang kamay. 4 na malalaking pamilya ng Tianhai. Umaasa tayo.
Itataguyod ni Miss Shu ang hustisya para sa atin. Kinikilala namin na ito ay isang walang batas na krimen. Napakabastos at walang awa. At hinihiling namin kay Miss Shu na itaguyod ang hustisya. Alam namin na siya ay isang kriminal na lumabag sa batas. Bastos at walang awa, makatitiyak na itataguyod ni Shu ang hustisya. Sa pagkakataong ito ay dumating ako sa Tianhai. Hindi lamang upang isagawa ang seremonya ng pagpasok sa palasyo, kundi maging alagad din ni Emperador Lang. May nang-ahas na magpanggap bilang Emperador ng Lobo. Pagkatapos lilinisin ko ang mga maruruming bagay na ito. Sa iyong palagay, bakit ka tinanggap ng Wolf Emperor bilang kanyang alagad? Sincere ako. Talagang tatanggapin ako ng Wolf Emperor. Kung alam niya na sincere ako. Kung sincere ka, maaari kang maging isang mag-aaral. Pagkatapos ay kakalat ang aking mga estudyante sa buong mundo. Paano ang isang mabahong tindera ng isda ay nagpanggap na Emperador ng Lobo? Nagyayabang ka sa harap namin at nagsasalita ng mga masasakit na salita. Kalimutan mo na lang. Ang pamilya Shu ay isang sikat na pamilya sa Tianhai. Si Miss Shu ay isang mabahong nagbebenta ng isda. Naglakas loob siyang magpanggap bilang Emperador ng Lobo. At hiniling kay Miss Shu na parusahan siya. Kung nalaman ito ng totoong Emperador ng Lobo, siguradong hindi siya ligtas. Baka ikaw sa hinaharap. Maaari kang direktang maging alagad ng Emperador ng Lobo. Mabuti yan. Sinaktan kami ng taong ito at ang aming iba. Ito ay isang nakamamatay na krimen. Dahil nagpanggap siya bilang Emperador ng Lobo. Ito ay isang krimen ng pag-insulto sa Emperador. Karapat-dapat siyang salubungin ng kamatayan. Dapat kang maparusahan ngayon, o gagamitin mo ito para humingi ng tawad. Nagpapanggap ka bilang Emperador ng Lobo. Hindi mo alam ang buhay o kamatayan. Nona Shu, gusto mo talaga akong ibaba. Pagkapasok ko sa palasyo, tatanggapin ako ni Lord Wolf Emperor bilang kanyang disipulo. Pagkatapos ay magalang na tatawagin ko siyang Sir. Gagawin ko. Linisin mo itong mga bagay mo para sa aking Panginoon. Siyempre, mabahong tindera ng isda, ngunit napakatapang na magpanggap na Emperador ng Lobo. Gusto mo bang mamatay? Napakalaki ng layunin ni Miss Shu na pumatay. Kahit na ang Emperador ng Lobo ay walang layuning pumatay tulad mo. Tumahimik ka. Emperador ng Lobo. Paano ka naman magiging mayabang ng ganyan? Ni hindi kita makilala. Kung hindi ako tumayo sa harap mo, wala kang kinalaman sa akin. Bakit ang sanggit mo? Miss Shu isa lang siyang mabahong tindera ng isda. Hindi ko alam kung saan niya natutunan ang trick na iyon. Naghahanap ka talaga ng paraan para mamatay. Sinisiguro kung hindi siya makakaalis dito. Tapos pinalibutan siya ng ilang subordinate. Gusto kong makita kung gaano ka kahusay maglaro. Matagal na akong hindi lumalaban. Unexpected talaga. Kaya niyang itumba ang mga ito ng ganoon kabilis. Ito ay ganap na imposible. Imposible. Nandito si Mr. Shu mula sa pamilya Shu. Kahit nakabilang ka sa pamilya Shu, ikaw ay nakatakdang mamatay. Si Lord Shu ang pinakamakapangyarihang tao. Wolf Emperor ng pamilya Shu. Dahil nandito siya, tiyak na dadalhin kanya sa korte. May malaking mangyayari. Nandito si Itay at hinaharangan ng Emperador ng Lobo. Mas magiging tiyak ang lahat. Dapat bitawan agad si Kuya Lang. Ibabalik ang pamilya Shu sa pamilya Chen ngayon. Susundan ka ng kamatayan sa ilalim ng tolda ng pamilya Shu. Isa kang walang kwentang tindera ng isda. Tuan Shu. Maghintay ka lang hanggang mamatay ka. Bumalik ang Emperador ng Lobo sa Changlong Palace. Nasa harap ng bulwagan ng mga probisyon ng pamilya Shu. Sinalubong ni Shu Rulong ang pagbabalik ng Emperador ng Lobo. Tatay, may nagkukunwaring Wolf Emperor. Mangyaring iligtas siya. At pagbutihin ang batas sa pangalan ng Wolf Emperor. Lahat tayo ay makapagpapatotoo kay Shu, na ang taong ito ay nagpapanggap bilang Emperador ng Lobo. Tuan Shu, gusto mo bang maging intruder tulad ni Yan Cheng? Ang batang ito ay nagpapanggap na Emperador ng Lobo. Nararapat siyang mamatay. Kinailangan ni Mr. Shu na makabuo ng impormasyong ito upang patunayan ito, na si Kuya Wolf ay isang matapang na tao. Dapat matagal na siyang namatay. Ang mabahong tindera ng isda ay patay na ngayon. Tingnan natin kung ano ang kaya niyang gawin ngayon. Kung lumuhod ka at humingi ng tawad, maaari ko pa ring isaalang-alang at mamamagitan sa harap ni Shu. Ito rin ay para mailigtas ang iyong buhay. Napakaraming mahahalagang tao ang nakita ni Wang Chan ngayon. Nararapat siyang mamatay. Isasama ko siya. Paano ako magpapanggap bilang siya? Pak Tua Shu. Pupunta ako nitong mga nakaraang taon. Ikaw ay naging napakalakas. Hindi ko na kailangan pang lumuhod nang makita niya ako. Tumahimik ka.
Nagpapanggap ka bilang emperador ng lobo. May sinabi ka pang bastos kay Mr. Shu. Baliw ka talaga. Wala ka talagang kahihiyan. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Ngunit hindi siya nakatakas. Baliw ang tindera ng mabahong isda. Alam mo ba ang sinasabi mo? Wang Chan. I think sinira mo lang ang pangako mo at nabaliw ka. Alam kong hindi mo matatanggap ang katotohanan. Nahiwalayan kita. Pero anong gagawin mo? Magsisisi lang ako na hindi kita hiwalayan ng maaga. Si Shu lang ay nagbibigay pugay sa emperador ng lobo. Kung ang lobo emperador ay hindi iginagalang, tiyak na magugunaw ang mundo. Ano ang iginagalang mo kay Ji Shu? Nagulat ang lahat matapos makita si Master Shu na lumuhod.